Hello Captain fans! Ito na nga ha, napagtripan. After ni Sir Alden mga kasmers of turn, no? Ay si Ma'am Catherine naman, sobrang ganda niya, no? Para siyang para siyang talagang totoong mermaid mga kasambreros. So itong isa naman ay pareho sila ng effect pero magkaiba lang ng angulo, no, after ni Sir Alden. So marami na siyang gumagawa nito, no, kahit yung mga content creators na iba at saka mga artista ay ginagawa ng effect na ito. So alam niyo naman kapag sa social media, kapag may uso talagang sinusunod din ng iba mga kasambreros. And then ito, si Sir Alden ay nag-compose, no, ng kanyang reel. Bihirang-bihira gumawa ng reels mga kasambreros si Sir Alden. So yung kanyang biking era ito na kanyang kinumpile mga kasambreros. Syempre nandiyan ang kanyang Colnago, ang kanyang mga friends, no, sina Christopher Martin, and ang kanyang mga outfits mga kasambreros. So sobrang kulit, no, tsaka sobrang lupit ang mga aerial view nila. May sarili drone siguro ginamit ni Sir Alden dito sa iba. May sarili siyang taga-pitik mga kasambreros maliban sa mga random people na kumukuha sa kanya ng mga pictures at saka mga videos mga kasombrero. So pansin niyo ng mga tao dito parang tumataba na si Sir Alden. So imbis na maging fit or medyo magbukas-bukas ng timbang ay baliktad, no, naging maumbok si Sir Alden mga kasembreros. And then ito, sobrang kulit din ito mga kasembreros kasi si Ma'am Catherine ay yung outfit niya kagabi, no, sa Pilipinas Got Talent semifinals na Sunday night mga kasembreros ay sobrang ganda niya, no. Tsaka dito parang pinili nila yung naalala ko dito yung COD at saka si Fem Manila yung nag-advance sa grand finals mga kasembreros. And then ito sobrang kulit niya ang Catherine dito mga kasembreros. From teenage or parang yung bata-bata pa si Ma'am Catherine, tapos yung tumanda na siya mga kasembreros, kaya sobrang kulit niya ang Catherine dito, no. So nung bata-bata pa siya mga kasembreros, alam niyo naman kalog si Ma'am Catherine mga kasembreros. Yung pagiging kalog wala yun sa edad parang minsan kahit na matanda ka na, kung kalog ka talaga, no, kagaya ni Ma'am Angeline Quinto, sobrang kulit talaga. Talang tawa ka talaga kapag kasama mo si Ma'am Angeline Quinto rin mga kasembreros, kasi medyo kalog din siya, tsaka sila Melay, no, and so on. And then ito may prayer request, no, si Sir Alden, or parang hindi siya pre-request, reminder sa atin, no revenge, because people who are naturally ugly inside end up destroying their own lives anyway. So tama yun, parang yung isang bakal, walang sisira niyan sa kanya kundi ang sariling kalawang, maaring ang bunganga, no, maaring ang kanyang mga gawa, yung actions, kung bad words yung lumalabas sa kanya. So kumbaga pa tayo rin mismo na sisilo or nahuhuli sa ating sariling bitag mga kasembreros kapag tayo po ay may masamang tinapay sa ating loob mga kasembreros. And isa pang sabi niya dito is sa bashers and detractors, at the end of the day, what have you done to make a difference? So yun ang sabi niya sa isa sa mga interviews nga niya recently mga kasembreros. And then ito, ngayon lang kasi ito lumabas mga kasembreros, sina Mami Min at saka sina Chrysler at saka si Ma'am Catherine, nung bumoto sila, no, nagpicture sila dito sa may kotse mga kasembreros. Tapos parang proof na after nilang bumoto mga kasembreros. And then ito, yung may ginawa si Pops Alden sa kanyang bike mga kasembreros. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang nakadikit siya, tapos parang gagamitin yata sa kapag kunwari nasiraan or something like that, no. Pero hindi ko alam kasi naka-attach yung mga, parang hindi naman to casing ng cellphone, ang gagawin niya sa casing ng cellphone mga kasembreros. And then sa Ma'am Catherine, part din ito ng ng Eurotex niya na hindi ko tinasama kahapon sa mga pictures mga kasembreros ng Eurotex, na most trusted brand ngayong 2025 mga kasembreros. So may audio actually at may sinabi siya dito, pero sa next vlog ko na yun isasama mga kasembreros, no. And then si Pops Alden, yung Instagram story niya ay bike na kulay pula, and something nakaukit dito ay hindi ko alam kung Japanese ba ito o pero parang painting siya na wala lang, simple lang siya mga kasos, no? Parang
pinost lang talaga niya, no, mga kasombreros and mga ka-fanatics. And then ito, ang ganda kasi pinagdikit ng ng Kathleen admin itong kulay blue na suot ni Pops Alden sa video, tsaka kulay blue na suot ni Ma'am Catherine sa Pilipinas Got Talent nga, mga kasambero. So recently ay talagang napapansin din ng na yung mga kulay ng damit nila ay magkakapareho, mga kasambreros. So walang itulak kabigin ang mga itsura ang mga itsura nila, mga kasambreros, kasi nga box office king, ang katapat niyan ay box office queen, no? Kapag blockbuster yung income, blockbuster yung dapat at billion yung katapat na income. So kapag number 1 endorser ang katapat nun at magiging partner dapat ay ang number 1 endorsement or endorser, mga kasambero. So ganon. And meron akong nabasa na nangangamoy part 3 ang Hello Love Again, pero para sa akin hindi na siya parang hindi na kailangan, although bitin yung Hello Love Again, mga kasombreros, na kwento. Talagang masabi mo pwede pa siyang dugtungan, kagaya ng nasabi ni Direk Cathy dun sa interview niya with Sir MJ Felipe sa On Cue. Pero bukas sila, pero tingnan natin kasi alam nating didinggin din ng management, mga kasombreros, ang request ng mga fans. Magugulat na lang tayo kasi nga hindi naman nila hindi nila kayang isantabi yung record breaking na nagawa ng Kathleen, mga kasambreros, sa history. So talagang meron at meron yan, mga kasambreros. Talagang mag-aantay lang talaga ng mahabang panahon kasi ang process, ang paggawa ng script ay hindi basta-basta, mga kasambreros. So talagang, pero antay-antay lang tayo kasi meron talaga yan. Pero sa ngayon 2025 ay muna tayo, silent mode muna, no? At saka low key muna tayo, mga sa private, mga kasambreros, ang Kathleen. Alright, sila lang po in the meantime sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, and Blessed Monday po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, mga kasambreros, ay napakaganda po nito. Ang title natin, Di Siya Nang Iiwan. Deuteronomy 31 verse 6, Be strong and of good courage, do not fear, nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Tayo, mga kasambreros, bilang tao, meron tayong mga best friend nung elementary, best friend nung high school, nung college, nung junior high, senior high, mga kasambreros. Kahit sa trabaho, meron tayong close, no? Talagang BFF, mga kasambreros, best friend forever, as in walang iwanan. Pero may mga times, no, kagaya ko, mga kasambreros, no, ilang taon akong nagtrabaho sa company. So pero dito ko talaga na-realize na nung iniwan ko sila, and then yung Maynila, mga kasambreros, dito ko na-realize na kahit gaano pala katagal, basta time mo na mag-separate kayo, mga kasambreros, ay maghihiwalay at maghihiwalay din kayo. Walang forever na relationship apart from kumaga pa, siguro may mga best friends na talagang kahit nag-asawa na, kahit na pamilyado na, ay kumaga pa close pa rin, mga kasambreros. Pero bihira ang ganon kasi kunwari hindi stable yung inyong trabaho, kailangan maghanap ng trabaho, kailangan pumunta sa ganitong lugar. So maghihiwalay at maghihiwalay talaga, mga kasambreros. Pero ang Diyos natin ay hindi siya nang iiwan at hindi niya tayo iiwan. Tayo lang talaga minsan ang niiwan sa kanya, mga kasambreros, by not having time sa kanya, no, sa pagbabasa ng Biblia, sa pagpe-pray, mga kasambreros, and so on. So ang verse na Deuteronomy 31:6, ayan, napakaganda na verse as a reminder sa atin ng divine support at saka encouragement sa panahon ng takot, sa panahon ng uncertainty, yung parang hindi mo na alam kung anong sigurado, kung anong tama, mga kasambreros. And nag-emphasize ito ng kahalagahan ng paghahanap ng inner strength at saka bravery, mga kasambreros, in the times or in the presence of God. May mga takot tayo, no? Ang daming causes, ang daming reasons, mga kasambreros, ng kumbaga pa ng takot. Maaring takot sa trabaho, takot sa financial crisis, takot na hindi makatapos, takot na hindi makapag-aral, no? Marami, takot na wala makain, takot na marami, mga kasambreros, takot na magkasakit.
So which, kumbaga pa, valid naman yung mga takot na ito mga kasos. Pero ang Diyos natin ay nag-assure ulit sa atin ngayon, no? Talagang ginagarantii niya ulit sa atin na huwag tayong dapat matakot because hindi niya tayo iiwan. Basta si Lord ang ating kasama, we have everything mga kasombreros. When we are feeling afraid or overwhelmed, this verse encourages us to tap into our inner resilience and trust that we are not alone in our struggle. So hindi tayo nag-iisa. Iisip na natin yan parang wala na akong pag-asa, parang wala na akong ganito, wala na akong mararating. Iniisip lamang po natin yan. So it's just a matter of mindset mga kasombreros. So kaya if we have right belief, right mindset, right concept, right way of thinking mga kasombreros ay malilid tayo sa tamang pamumuhay din po. And ang Diyos natin, no, we can overcome our fears and face whatever lies ahead with confidence and faith by embodying strength and courage. So the next time you feel uncertain or fearful, remember these words and allow them to inspire you to stand tall and face your challenges head on, knowing that you are never on this journey alone. So hindi tayo nag-iisa mga kasombreros na mapagkakatiwalaan natin ng Diyos mga kasombreros sa lahat ng panahon, sa lahat ng season, sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Yung Deuteronomy 31:6 mga kasombreros ay part po no, ng final words ni Moses, yung great servant, the humblest servant of God mga kasombreros. Dinideliver niya ang final speech niya sa mga tao niya no, sa Israel, mga Israelites, as he prepares them for his departure and their entrance into the promised land. So parang alam nyo, yung moment na ito na alam ni Moses na malapit na siyang kukunin ng Panginoon, and then yung mga tao naman na hinandle niya for how many long years, mga kasos, more than 40 years, ay papasok doon sa lupang pangako no, sa pangunguna ni Joshua mga kasombreros. And ang verse na ito ay charge to the people para mag-remain no, manatiling steadfast sa kanilang pananampalataya at courage no, lakas ng loob as they will face new challenges. Parang lumipat ka ng lugar na panibagong set ng tao, panibagong set ng kapitbahay, panibagong set ng lugar no, kung ano yung setup mga kasombreros. So parang ganun as they were entering or as they were about to enter the promised land. So understanding this context helps us see the verse as both historical encouragement to the Israelites and a timeless message to all believers. So timeless talaga ito mga kasombreros. Kung ang salita ng Diyos, kung noon ganito siya, it will always be no, hanggang sa hanggang mga kasombreros. Unwavering at saka steadfast, immovable mga kasombreros, at saka hindi nagbabago. So imagine natin no, sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa araw-araw nating ginagawa, sa trabaho, sa eskwela, sa bahay na kumbaga pa parang walang katapusang routines mga kasombreros at saka house chores ang ginagawa natin sa bahay. Yung Deuteronomy 31 verse 6 ay constant companion natin ng Diyos na hindi siya nagbabago, na reminding us na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Just trust at pagtiwalaan at manalig sa Panginoon mga kasombreros, because His strength, His support, His countenance, His guidance at ang presence niya ay hinding-hindi nawawala. Tayo lang minsan ang nawawala sa spotlight mga kasombreros, but God Himself will never. Para siyang tatay na loving to the fullest, loving to the 1 millionth gazillion times mga kasombreros. Tayo lamang yung minsan pabebe, no? Wala tayong time sa kanya kasi busy sa ganito, busy sa ganyan, busy sa daily activities, may lakad, no, maunahin pa ganito. So wala talagang time sa sa word ng Panginoon na mapakain ng ating kaluluwa. So hindi po dapat ganoon. As redeemed children of God at saka bilang mga mananampalataya at anak niya na binibigyan ng favor araw-araw, ay dapat inuuna natin siya sa ating buhay. Alright, so kung kaya hindi siya nang iiwan, mga kasombreros and mga Kathinatics. So yun lamang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, who will never leave us nor forsake us. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga kasombreros, and paalam po.